What's up mga pare mga kuy? So yung tagal kong hindi nasabi yun nandito tayo ngayon sa part 2 ng Motorcycle Riding Academy. Day 2 na ng ating training, kaya ito ang unang pinagawa sa atin, magtulak ng motor. Ano bang purpose ng pagtutulak ng motor? Di syempre para matuto ka. Para kapag nasiraan ka ng motor or nawalan ka ng gas sa kalsada, kayang-kaya mo itulak yung motor mo. Dahil sa totoong buhay, pag nasiraan kayo ng motor o nawalan ng gas, kayo lang din naman yung tutulong sa sarili nyo. Sunod, tinuruan kami kung paano mag-start ng manual na motor. Nakahiwalay nga pala yung mga naka-automatic at yung mga naka-manual. So sa unang step, tinuruan kami mag-start at kung paano hanapin yung first gear at yung arangkada at preno. Kumbaga yung paggaling sa neutral papuntang first gear at yung pagpreno, yun lang yung paulit-ulit namin gagawin hanggang sa makuha namin. Kapag nakuha na namin, lilipat kami sa next. Pakinggan natin yung malupit at paborito kong si Coach Ricky. Close, clutch pa rin, close the throttle, clutch in, then wala nang brake, second gear. Okay, and then pag malapit ka sa dulo, close, brake, bawas, and then ikot ng first gear. Pag diretso na yung motor, arangkada ulit, pasok ang second gear, brake, okay, and then first gear, second gear. Okay, go. So yun, ang pinapagawa niya sa akin dito, from first gear, aarangkada ako. Tapos pagdating ko sa gitna, medyo bibilisan ko, mag-upshift ako sa second gear. Tapos bago lumiko, preno, downshift, first gear ulit. Tapos pag umikot na ako, ayan, second gear ulit, hataw, and then downshift. So basically, tinuturo niya yung foundation ng pag-upshift at downshift. Mabilis lang natin nakuha yung pag-upshift at downshift, kaya dito naman tayo sa next. Pakinggan ulit natin si Coach. Ma'am, kung ang gagawin dito, gaya na yung ginawa doon, mahaba lang to ha. Ito yung wound plug. Dito sa dulong plug. Okay? Then diretso. Pagdating dito, dapat dahan-dahan kayong nag-U-turn ng first gear. Okay? So yun, yung ginagawa ko pala kanina, yun lang pala ulit yung gagawin ngayon, pero mas mahaba na kasi pwede na hanggang doon sa dulo. Parang mag-U-turn yan, pakaliwa, paikot-ikot. Gear. Okay? Para wala tayong jerk. Go. Una ko to. Yun, so arangkada, bang, upshift, tapos preno, downshift, liko. Yan yung mga ginagawa namin dito. Tapos pagliko ko dito, yan, naka first gear ako, arangkada, upshift, second gear, kaso humarang si OBR, yan, si 2-0 siya yan, binangga niya yung cone. So ayun, downshift, liko ulit. Tapos balik lang ulit tayo dito, U-turn, ayan, dire-diretso lang. So ano ba yung tinuturo dito? Yung pag U-turn at yung downshift, upshift from first gear to second gear. Paulit-ulit lang yan hanggang sa makuha mo. Pag nakuha mo na, ito na yung next na gagawin namin. Eto, medyo nahirapan din ako dito. Kasi yan, simula sa plank tapos yung humps, walang problema. Kaso, pagdating mo dito sa cone, kailangan mo mag full stop. Yan, full stop. Tapos, pagka full stop mo, aarangkada ka ulit. Ayan, nakikita nyo nagje-jerk. Hindi ko kasi makuha yung tamang RPM doon sa first gear nitong TMX. Pero, hindi naman ako namamatay-matayan. Siguro nung first at second try ko, yun, namamatayan ako doon. Pero, pangatlong try, okay na. Yun pala yung mahirap sa mga manual na motor, no? Kapag nasa incline ka, kapag nag full stop ka, tapos nasa first gear ka, hahanapin mo kasi yung tamang power ng throttle tsaka yung bitaw ng clutch. Kung hindi mo kabisado yung motor, edi mamatayan ka talaga. Ito naman yung next, figure of 8 tsaka yung mga paliko-liko na yan. Yan yung tinuro naman sa amin. Kasi syempre sa totoong kalsada, hindi naman puro diretso at isang U-turn lang, di ba? Lalo na pag nagbarilaki ka or sa mga baler, sa mga lugar na paliko-liko, di ba? Yun, 8-8 muna tayo dito. Ayan, pasok dito, pasok dyan, pasok sa kabila, tapos sa kabila ulit. Ayan, 8-8 lang. Ayan, naka first gear lang ako dyan. Ayan, para hindi na tayo mahirapan, no? Diba? Nagja-jerk. Kasi mali-mali kasi ako Di ko gamay yung motor So, yan. So, yeah, masarap din pala mag-drive ng TMX kaso ang tag-tag, no? Sakit sa balikat. Pero solid dito mag-aral ng manual sa TMX na motor kasi sobrang gaspang ng clutch pag nag-big bike ka tapos maganda na yung clutch, di basic na lang sa'yo, di ba? O ayan, figure of 8 na tayo. Dalawang ikot dito, sabay figure of 8. Ayan, pila-pila kami kasi kinakabisado na namin yung course. Kasi mamaya may individual assessment na kami.
Pinaka nahirapan ako na assessment, yung may angkas. Ang hirap mag-angkas sa TMX. Grabe, parang ninihila yung likod. Parang kumikembot siya sa likod. Pero steady lang naman siya. Yan yung umangkas sa akin, si 3.5 solid yan, si Tropa. Madali siyang iangkas, kaya lang di ko talaga makapa yung first gear at second gear kapag may angkas. Kasi pag nagda-downshift ako, sumasabit sa paa niya. Akala ko nakapag-downshift na ako, hindi pa pala. Nasa second gear pa pala ako, kaya yun, pag namamatayan ng makina, kumakadjut siya, bumabangga siya sa akin. Ito nga pala, naging technique ko dito sa figure of 8, naka second gear ako para mas smooth yung pagliko-liko. Konting piga lang sa throttle, binibigay niya na yung power. So yan, bago ako lumiko, nag first gear na ako dyan para, kasi ready to stop na ako Yan o. Diba? Yan, first gear lang tayo para pag nag-stop tayo, basic lang, tapos andar ulit. Yan, diba? Solid. Basic na to Madali nyo namang matututunan mga kuys kasi magagaling yung mga instructor dito. Hindi nila kayo susukuan turuan dito mga kuys. Considering na libre walang bayad to. Pero yung mga instructor matyaga talaga sila. Yun nga lang kapag natapos na yung 2 araw tapos hindi ka pa rin marunong or hindi ka pa ganun ka bihasa, hindi ka nila bibitawan. Kumbaga hindi ka nila papagraduaten ng pasado. Kumbaga bibitawan ka lang nila pag marunong ka na talaga. So anong gagawin? Babalik ka. Magte-training ka ulit. Hindi kasi nila papagraduatein pag alam nilang hindi pa talaga pwede sa kalsada. Kumbaga, kahit libre tong training na to, mataas yung standards nila. Sa batch namin na 17, 5 lang kaming pumasa. Pero kahit ganon, na 5 lang kaming pumasa, lahat kami natuto. Kaya kahit hindi ka pumasa, for sure, matututo ka magmotor. Pero siguro, hindi ka nga lang roadworthy. Hindi ka pa pwede sa kalsada kasi nga, hindi ka pa ganun kasanay. Pero nevertheless, for sure, matututo kayo magmotor dito. Ito, susubukan namin na kabisaduhin na yung ruta. So, isa-isa kami dyan. So, dito mga kuys, gagawin na natin yung buong ruta. Tapos, meron akong angkas. Yung tinutukoy ko kanina, si 3.5, yung malaking lalaki. Siya yung angkas sa akin. Kasi kapag lalaki, lalaki daw yung angkas. Kapag babae, babae. So, ito, gagawin namin yung buong ruta ng may angkas. Bale, 2 ulit to. Ayan, si OBR nga pala yung nasa unahan, si 2.0. Dito ko natatapusin yung vlog mga kuys. Hindi ko na talaga ipapakita yung buong ruta para naman pag nag-enroll kayo dito sa MMDA Motorcycle Riding Academy, dito nyo palang malalaman para mas may challenge para sa inyo. Sa mga beginner at seasoned rider na mga quiz natin dyan, subukan nyo tong MMDA Motorcycle Riding Academy. 2 araw lang to at sa 2 araw na yan, marami kayong matututunan. Ride safe mga quiz. Maraming salamat po MMDA. More power!